Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Aray! Ayun, mga DDS, oh. Yung vice-presidente, oh, rektahan, sinasabihan ng fake news. Ako, mga ilang beses ko na ding naringgan ng fake news ang vice-presidente. No? Kung maalala nyo, mga bossing, nag-fake news ang vice-presidente na meron daw utang yung mga luwistro sa kanila. Paano ko hindi masasabi na fake news yun, mga kababayan? Wala naman pong naipakitang ebidensya. Di ba sabi niya, malaki ang utang sa akin ng mga luwistro o sa amin ng mga luwistro kasi yung asawa ko ang nagsilbing tagapagtanggol nung kanyang asawa. Tapos sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, nasaan ang ebidensya? Nasaan yung resibo mo? Diyan sa mga sinasabi mo. Wala na. Tahimik na, tamimi na ang vice-presidente. Kung ako, mga kababayan, may utang sa akin, sinisingil ko, tapos hinanapan ako ng resibo para sila ay makabayad daw. Naku, agad-agad kong ibibigay yon. Di ba? Agad na agad kong ibibigay yon, mga kababayan. Yung vice-presidente, wala. Hindi na nagsalita. Pasensya na mga DDS, sino ba naman sino po ang pagmumulan ng fake news? Wala pong iba kundi yung nakakulong doon sa loob ng dahig. Walang iba po yung malapit na. Malapit na daw lumaya, sabi ng mga DDS. 'Di ba? Malapit nang lumaya, sabi nung mga utu-utong mga DDS, uy, lalaya na si Tatay Digong, uy, magpapirma tayo. O di ba yun naman ang kauna-unahang source ng fake news, ano sabi? Bangag daw ang Pangulo. Wala namang napatunayan. Minsan, naaawa ako sa mga DDS. Alam niyo kung bakit? Biruin mo ngayon, papaniwalaan nila si Tatay Digong nila. Uy, bangag ang Pangulo. Gumagamit na ipinagbabawal ang Pangulo. Tapos kinabukasan, sasabihin ni Digong, ay, hindi ko man sinabi na bangag ang Pangulo. Patayin ako ni Marcos niyan. Nahilo na ho yung mga DDS. Hindi na alam kung sino papaniwalaan. Digong versus Digong. Tsaka, yung mga Katoliko na mga DDS. Tuloy ko? Masakit. Masakit, oo, talaga naman. Nakita nyo, minumura na ni Digong yung kumbaga, alam nyo yun, pinagdarasalan natin. Minumura na ha. Pero kayo, ay hindi, si Digong yan okay lang. Walang problema, namura. Di ba? Ang hirap maging DDS, mga kababayan. Lahat tatalikuran mo para kay Tatay Digong. Saan ka pa? Tuloy po, Atty. Claire. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, live ba to? Late ako. Live na live siguro. Nabasa ko yung comment mo Alam mo, Aldin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nilang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi Ay, sakit naman. No, stoy mga DDS. Utang na, nasasaktan ba kayo? Nasasaktan kayo sa mga katotohanan na mahilig lang magtahi-tahi ng mga kwento. Yung mga Duterte, kinana nyo di ba totoo naman? Biruin yun, tagal nang sinisiraan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos pero hanggang ngayon wala pa din. Nandiyan pa din. Nakaupo pa din bilang presidente ng Pilipinas. Yung tatay ninyo, anyari. Yung tatay ninyong sinasabi ninyo na strong president, malakas, hindi weak president, at si Bongbong Marcos ang weak president. Kung hindi weak president yung tatay ninyo, di sana nasa labas ng oblo yan. Di sana hindi pumayag o hindi naipasok yan sa oblo. Sino ngayon ang weak? Yung mga Duterte. Totoo. Yung mga Duterte, weak, mahina Parang yung mga DDS, mahihina mga kababayan. Tuloy mo, Atty. Claire. Ang ganda ni Atty. Claire ngayon dito, ko na enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake
Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya, pambaboy lang. Or hayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon, ay nararating Kalat na, laganap na. 'Di ba? Kalat na, laganap na. Sabi ni Blooming Treasure, plant morph. Ano yan? Mark your calendar, February 23. Ano na naman yan? May the big one na naman. Ang putang inang big one niya ni Chavit Singson. Kinang inang yan. Sorry. Lumalabas yung pagiging tagatundo ko. No? Hindi, anak ng putik naman kasi yung the big one na yun. Pagka ipinangangalandakan pa nila Chavit Singson, the big one. Anak ng putik na yan, ilang piraso silang pumunta. Parang malaroke lang nung nakalabas sa Kongreso. Wala nang sumasama, wala nang pumupunta. 'Di ba? Sabi, confirmation of charges pala. No? Hindi kasi meron kasing binabalak daw ulit si Chavit Singson. The big one na naman. Panibago na naman daw ho, mga kababayan. Putragis na yan. Hindi kayo napapagod doon? Mga DDS? The big one? Walang pumupunta. Nakakahiya na kayo. Joel Depano, nakakagulat ka, Boss Ninong. at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Nakakadiwa ng Pangulo. Meron pa. Di ba? Natatandaan mo? Ito, Attorney Claire Castro, isama mo dyan yung mga DDS na mga unang-unang pumipila. Ano po? Sa 20 pesos na bigas na nagkakanda, tutulakan pa sa 20 pesos na bigas, mga DDS. Di ba? Tapos gusto nila, Marcos resign. Fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police Meron pa. Di ba sabi ni ang vice-presidente, magpinsan daw si Claire Castro at si Franz Castro. Fake news din yun. Di ba? blatter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung Maging DDS po, nakakahiya. Yung iba nga sa kanila, itinatanggi na maging DDS no? Si Tequia, sabi? Hindi po ako DDS. Paano sabi na? Hindi po ako DDS. Sino pa? Yung si Barsaga. Hindi po ako DDS. Nakakahiya naman talaga. Biruin mo, painan ka lang ng isang fake news, maniniwala ka na, ay naku, si Marcos, ay naku. Lahat mga kababayan, isama mo na yung AI, pag ipinakita mo sa mga DDS yan, oo nga, si Marcos yan. Ano tawag? Uto-uto, mga kababayan. Masakit man po na sabihin, yung mga yan, uto-utuho, mga bossing. Daig pa niyan yung tanga, no? Uto-uto, mga kababayan. Tuloy po. naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata tawaging anak ng isang corrupt? Naku. Di ba? At Yun, totoo. No? Ibig sabihin, kapag ka-corrupt, magnanakaw. alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng vice-presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang Kung si Franz Castro ang tawag sa vice-presidente ay parang pusit na bumabala ng kulay itim, nagsasabog ng kulay itim, ito naman parang buitre daw. Si Sara Duterte, ang vice-presidente po ba yan, attorney? naghihintay ng maaaring sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna Parang buitre daw si vice-presidente. Meron pang asar na naman sa vice-presidente. Yung una, parang pusit na nagsasabog ng kulay itim. Nagsasabog ng tintang itim. No? Tapos, Chucky. Tapos, ito naman, buitre naman ngayon. Magagalit yung mga DDS dito. Mga kababayan. diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin, patot sa dahan, Yusek. Hindi Sila naman ang nauna
'Di ba sila naman ho laging nauuna, mga kababayan? Naman kasi, kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. Correct. So huwag kang gumagawa lang naman ng kwento nang wala Alam niyo po yung mga DDS ang laging sinasabi, nako etong mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos nagpapakalat lagi ng mga fake news. Pero kung makikita niyo po yung mga pinagkakakalat nila, yung mga pulburon video, kung mga ano, actually lahat po kami, yung mga kaibigan, syempre kami ho naging magkakaibigan na, nakikita namin yung mga content namin. Na kumbaga, ipinagtatanggol ang Pangulo. Di ho ba? Ngayon no, mga bossing, nauubos na yung oras namin. Doon sa mga pag-debunk sa kanila, doon sa pagsabi na, "Oh, mali 'to." Eto sa mga pagpapaliwanag ho, mga kababayan. 'Di ba? Dahil po puro sila, pang-uuto doon sa mga viewers nilang mga DDS. Kaya wala kaming magawa. Paano kami aatake? Paano kami ganito? Walang pag-atake. Lagi lang po ang ginagawa namin, pagdepensa ho, mga kababayan, at hindi kailangan umatake, 'no? Hindi kailangan umatake kasi nakikita naman po natin kung ano at kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Sara uod at bulate at bulate, lang 'yan. Wala namang binatbat 'yan, puro walang kwenta ang sinasabi. Walang sustansya daw, walang substance daw, walang ibig sabihin daw, 'no? kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, Pinopolitika lang. Kabisado ko na ano, laging isasagot, pinopolitika lang. Laging isasagot, ay kasi kalaban niya sa 2028. Ay kasi nakikita nila na si Inday Sara Duterte number 1 doon sa 2028. Hindi kayo nagsasawa doon, mga DDS, 'no? Imbis na kayo ang magpasimula, ang magsabi na, "Uy, Vice Presidente, sige na, sagutin mo na yung mga ini-issue sa'yo." Para sa gano'n, kapagka nagba-vlog si Mark Ramos, meron kaming sasabihin, may pangdepensa kami kay Mark Ramos. Maipapahiya namin si Mark Ramos, 'di ba? Hindi ho. Kaya ho kapag pumupunta dito yung mga DDS, pinopolitika lang si Sara Duterte. Hindi sila makapag-debunk, hindi sila depensa para do sa iniidolo nila. Oh, okey na ho kasi sa kanila yung gano'n, 'di ba? Mirage Channel ng Bahrain, okey na ho kasi sa kanila yung gano'n, "Ay, okey na 'yan, 'no, basta, sabi ng Vice Presidente pinopolitika." Samantalang ayun, meron ng mga resibo, meron ng mga, um, Kokoy Villamin, meron ng Mary Grace Piatos, galing ho mismo sa opisina nila 'yan, na ipinasa nila sa COA. Hindi nila maidepensa, hindi nila na maano. 'Yun ang mahirap sa mga DDS kaya nasasabihan mga uto-uto at mga bulag. Meron ng mga ebidensya, tatanungin nila, para kapag narinig nila yung depensa at yung sagot, 'yun ang ipambabala sa atin. Pero mga takot pong makarinig ng mga katotohanan. 'Di ba si Rocan Saki? Dapat purgahin si VP Sara dahil matakaw sa pera. Sabi ni Danilo Espeo. Tuloy. you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? Wala. Wala. Kayo naman kasi Atty. Claire, 'no? Pinapaniwalaan niyo. Ako nakita ko na yung mga estilo ng mga Duterte. Aanuhin lang, 'no, yung tipo bang, ano tawag doon, sa Tondo may tawag kami doon, sindak, 'no? Dati, mga kababayan, puwedeng mali ako, puwedeng tama ako, 'no? Kapagka ikaw nakatira sa Tondo, 'pag nagpauna ka ng sindak, mga bossing, habang buhay ka na nilang sisindakin, 'no? Pero kapagka yung unang salta mo do'n ka tumira at, nakasalamuha mo at pinakita mo matigas ka din, mga boss chief mo sir, hindi ka nila sisindakin. Yung mga Duterte, ang nakikita ko panay sindak lang ho. Sisindakin ka, maninindak, blah, 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 bloodbath. Asan na yung bloodbath? 'Di ba? Tsaka bakit gano'n? Laging yung tipo bang, kailangan yung akala mo parang nagbabanta lagi.
Kaya ho, nahahawa na sa kanila yung mga tagasunod nila eh. Duro, mga manduduro, yung ganun. Nahahawa na po yung mga tagasunod nila eh. Duduruin ka kapag kaya ka. Kapag kakayan-kayanin ka. Di ba? Ganun lang ho. Tuloy, attorney. Di ba? So, yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siya mawala ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numiroon ng trabaho ng vice-presidente, manira sa Pangulo. Yan. And speaking of fake news, I understand Wala na nga ginawa. Paninira pa.